Ikatlo ng Hunyo, 2025, alas 4:44 ng umaga. Sa ilalim ng kipot ng Kerch, ilang buwan nang gumagawa ang mga henteng Ukranyano ng bagay na hindi dapat kayang gawin ng kahit sino. Naglagay sila ng mga bomba sa ilalim ng pinakabantay na tulay ng Rusya. Halos $4 bilyong ang halaga ng tulay na yon. Si Putin mismo ang nag-inaugura ng tulay habang nagmamaneho ng truck. At nang pinaandar ang detonador, 1,000 at 100 kilo ng TNT ang sumabog sa mga haligi ng suporta. Kung akala mo yon na ang pinakamatinding bahagi ng kwento, hindi mo pa alam ang totoong nangyayari. Ang pagsabog ay parte lang nito. Isang maliit na bahagi ng isang mas malaking plano na matagal nang binubuo sa loob ng maraming taon. At ngayon, sa 2026, sa wakas ay papunta na ito sa huling yugto. May ginagawa ang Ukraine sa Crimea na hindi inakala ng kahit sino na posible. At alam ni Putin yon pero hindi na niya mapipigilan. Ang tanong, paano? Paano nagagawa ng isang bansa na halos walang hukbong dagat na pabagsakin ng isa sa pinakamakapangyarihang armada sa mundo? At bakit si Putin, sa kabila ng buong hukbo niya, ay hindi na makatugon? Ang sagot ay mas nakakabahala kaysa sa inaakala mo. Para maintindihan na ngayon, kailangan mong balikan ang nangyari 12 taon nang nakalipas. Pebrero ng 2014, sinamantala ni Vladimir Putin ang kaguluhang pampulitika sa Kiev. Nagpadala siya ng mga tropang walang pagkakakilanlan sa Crimea sa loob ng 4 na linggo. Sinakop niya ang buong peninsula, halos walang putok ng baril. Sinabi ni Putin na iyon ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang gobyerno. Sinabi niya na ang Crimea ay banal na lupa, na ito ay isang aircraft carrier na hindi malulubog sa dagat itim. Tama siya sa isang bagay. Ang Crimea ay hindi basta-basta piraso ng lupa. Doon kinokontrol ng Rusya ang buong dagat itim. Mula sa Sevastopol, pangunahing base ng hukbong dagat ng Rusya sa Crimea, umaalis ang kanilang armada. Galing Crimea ang mga misil na tumatama sa Kyiv, Odessa, Mykolaiv at iba pa. Sa ilalim ng dagat itim sa mga katubigang dating sakop ng Ukraine noong 2014. May mga reserba ng natural na gas na tinatayang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Nang kuning ni Putin ang Crimea, hindi lang siya kumuha ng isang piraso ng lupa. Kinuha niya ang 80% ng mga reserba ng enerhiya sa dagat itim na pag-aari ng Ukraine. Kung sino ang may kontrol sa Crimea, siya ang may hawak ng kalahati ng digmaan. Dahil doon, noong nagsimula ang malawakang pananakop noong 2022, naging base ng lahat ang Crimea. Mga tropa, bala, gasolina, mga misil, lahat dumadaan doon. Hindi inasahan ni Putin na nagmamasid, nag-aaral, naghihintay at may inihahanda ang Ukraine na aabutin ng Russia ng mga taon bago maunawaan. Ang unang palatandaan ay lumitaw ilang buwan matapos ang malawakang pananakop. Noong 2022, nagsimulang lumitaw ang mga drone ng Ukraine sa ibabaw ng Sevastopol. Malit, mura, halos improbisado. Binobomba nila ang barko rito, base ron. Tawag ito ng mga Ruso na hiwalay na insidente. Halos hindi ito binabalita ng pandaigdigang media. Pero hindi tumigil ang mga pag-atake. Noong 2023, ang Ukranya ay gumawa ng bago at natatanging bagay. Isang operasyon na tinawag nilang patibong ng alimango. Nagpakawala ang Ukraine ng mga cruise missile na Storm Shadow na gawa ng Inglaterra at Pransya laban sa punong himpilan ng Black Sea Fleet habang may nagaganap na pagpupulong ng mga opisyal. Hindi bababa sa 9 na opisyal ng Russia ang namatay. May mga general sa kanila. Ang makasaysayang gusali, simbolo ng kapangyarihang pandagat ng Russia mula pa noong panahon ng Unyong Soviet ay nawasak. Noong 2022, pinalubog na ng mga misail ng Ukraine ang cruiser na Moskva, ang pinakamahalagang barko ng hukbong dagat ng Russia. Noong 2023 at 2024, sumunod namang tinamaan ng iba pang mga barko at submarino sa loob mismo ng kanilang mga pantalan. Mga eroplanong winasak sa runway at mga sistemang panlaban sa himpapawid na nawala sa mapa.
At sa isang punto, sa pagitan ng 2024 at 2025, may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Ang hukbong dagat ng Itim na Dagat, isa sa mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang hukbong dagat sa mundo na itinatag ni Prinsipe Potemkin noong 1783 ay tumakas. Iniwan nito ang Sevastopol na naging base ng hukbong dagat ng Rusya na mahigit 200 taon. Inatras ng Rusya ang kanilang mga barko papuntang Novorossiysk sa kabilang panig ng Itim na Dagat sa totoong teritoryo ng Rusya. Ito ang unang beses sa makabagong kasaysayan na paalis sa dagat ang isang hukbong dagat ng isang bansang walang sariling hukbong dagat. At dito nagsisimulang maging talagang nakakabahala ang kwento para sa Rusya dahil ang malapit mo ng maunawaan ay hindi lang tungkol sa isang tangway. Tungkol ito sa kung paano muling isinusulat ng isang bansang sinakop at mas kapos sa mga mapagkukunan kaysa sa mananakop ang mga patakaran ng makabagong digmaan. Walang mga nuclear na submarino, walang mga aircraft carrier, walang budget militar ng Estados Unidos, tanging talino, tiyaga at mga drone lang. At ito ay simula pa lamang. Bumalik tayo sa 3 ng Hunyo, 2025. 4:44 ng umaga, ang tulay sa kipot ng Kerch ay may 19 na kilometro at ito ang pinakamahaba sa Europa. Para kay Putin, hindi lang ito tulay kundi simbolo. Patunay na ang Crimea ay Ruso na ngayon at magpakailanman. Поехали. Путь. Noong 2018, siya mismo ang nagbukas nito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng isang truck na KAMAZ sa harap ng mga kamera ng buong mundo. Pagkatapos ng 2022, nagbago ang tulay na iyon at naging pangunahing daanan ng supply para sa hukbong Ruso sa timog Ukraine. Gasolina, bala, piyesa ng mga gamit, tropa, lahat ay dumadaan doon. Kaya naman, inatake na ito dati. Noong Oktubre 2022, isang truck na may bomba ang sumabog at nagwasak ng parte ng kalsada. Noong Hulyo ng 2023, mga drone sa dagat na may 850 kilo ng pampasabog, bawat isa ang sumabog sa ilalim ng isa pang haligi. Inayos, pinatibay at pinrotektahan ng mga Ruso. Naglagay sila ng mga sonar sa tubig. Naglagay sila ng mga patrolya at proteksyong lambat, akala nila ligtas na sila. Pero ang intelihensya ng Ukraine sa pamumuno ni Vasyl Malyuk ay nagsasagawa na ng bagong operasyon. Isang operasyong tumagal ng ilang buwan. Ang mga ahente ng Ukraine ay pumasok sa tubig ng 12 ng beses sa lubos na lihim. Naglagay sila ng mga pampasabog direkta sa mga haligi ng suporta sa ilalim ng tubig. Haligi kada haligi, karga kada karga, nang hindi natutuklasan. 1,100 kilo ng TNT sa kabuuan. Katumbas ito ng isang malaking bomba mula sa ere. Pero hinati sa maliliit na piraso, nakatago sa ilalim ng tubig, naghihintay ng senyas. Noong 3 ng Hunyo, nanginig ang tulay sa pagdating ng senyas. Nasira ang mga haligi, nabitak ang istruktura. Noong 2024, isang ahente ng intelihensya ng Ukraine na nakilala lamang sa codename na Hunter ay nagbigay ng pampublikong babala. Sinabi niya ng direkta, ang tulay ng Crimea ay tiyak ng mawawasak. At noong 4 ng Hunyo, 2025, pinatunayan niyang seryoso siya sa kanyang sinabi. At ang sumunod pagkatapos noon, noong 2026, pinatunayan na hindi lang ang tulay ang tiyak ng mawawasak. 2026, pumasok na sa ika-5 taon ang digmaan. At sa Crimea, may nagbago. Hindi na mukhang magkakahiwalay na insidente ang mga pag-atake. Naging sunod-sunod na ito, isang serye na magkakaugnay na operasyon kung saan bawat piniling target ang naghahanda ng daan para sa susunod. 5 ng Abril 2026. Nagpakawala ang intelihensyang militar ng Ukraine ng mga drone sa gabi laban sa isang Russian na balsa na tinatawag na Slavyansk. Maaaring mukhang di mahalagang target ito. Pero hindi ito ganon. Ang Slavyansk ang huling ferry ng tren na gumagana pa sa kipot ng Kerch. Ang huli, siya ang nagdadala ng gasolina, bala at mabibigat na kagamitan para sa mga Ruso sa Crimea. Tuwing sobra ang karga ng tulay o napinsala ito. Nang magliyab sa tubig ang Slavyansk, nawala sa Russia ang Plano B.
20 araw ang lumipas, ika-26 ng Abril. Sevastopol. Sa isang gabi lang, tinamaan ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine ang 3 barkong pandigma ng sabay-sabay. Ang barkong panglapad na Yamal, ang Filchenkov at ang Ivan Kurs, isang barkong paniktik. Sa base ng himpapawid na Belbek, winasak nila ang isang malagang Russian fighter jet sa runway na nakakalaga ng 10-10 milyong dolyar. Isang advanced na radar ang nawasak. Tinamaan ang sentro ng pagsasanay ng hukbong dagat, lahat nangyari sa isang gabi. At hindi lang sa Sevastopol yon. Ilang linggo bago yon, sa kabila ng Dagat Itim sa Novorossiysk, ang daungan ng Russia kung saan nagkubli ang Black Sea Fleet, inatake na rin ng mga Ukrainian drone. Ang barkong minesweeper na Valentin Pikul ay lumubog. 2 frigate na malalaking barkong pandikma ng Russia ang nasira. May ginagawa ngayong kakaiba ang mga submarino ng Russia na hindi pa nakita dati. Sinimulan nilang sumisid sa kanilang mga pantalan. Hindi ito para magtago sa kaaway sa dagat. Para magtago mula sa mga drone na nanggagaling sa langit. Ang Black Sea Fleet ngayon ay tinatawag ng mga military analyst na isang multong plota. Umiiral ito sa papel pero hindi na ito makalabas. Hindi na ito makaatake. Halos wala na rin itong kayang ipagtanggol. At sa gitna ng Kerch Strait, nakatayo pa rin ang tulay ni Putin. Sugatan. Mabilis ang inayos. Laging binabantayan, ngunit habang tumatagal, lalo itong nabubukod. Bawat basang winasak, bawat barkong pinalubok, bawat base na winasak o tinamaan ay lalo pang naghihigpit sa pagkubkob. Ang Crimea ay nagiging isla. Sa isang isla na napapaligiran ng drone, walang nabubuhay ng matagal. Ngayon, para tunay na maunawaan ang laki ng nangyayari, mainam na pakinggan ang sinasabi ng isang lalaki na ang pangalan ay Ben Hodges. Si Hodges ay retiradong Teniente General ng Hukbong Katihan ng Estados Unidos. Pinamunuan niya ang lahat ng puwersang Amerikano sa Europa. Halos 40 taon siyang nagmilitar. Simula 2022 paulit-ulit niyang inuulit ang parehong linya sa panayam, podcast at militar na komperensya. Sabi niya, ang Crimea ang pinakamahalaga sa digmaang ito. Para kay Hodges, mahalaga ang lahat ng nangyayari sa Donetsk, sa Luhansk, sa Zaporizhia. Pero ito ay pangalawa lamang. Dahil habang kontrolado pa rin ng Rusya ang Crimea, hinding-hindi magiging ligtas ang Ukraine. Hinding-hindi nito muling maitatayo ang kanilang ekonomiya. Hindi sila makakapag-export ng butil sa Dagat Itim habang si Putin mula sa peninsulang yon ay pwedeng harangin ang kanilang mga daungan. Sinabi ni Hodges noong 2025 ng direkta, babagsak ang tulay. Para sa kanya, oras na lang ang hinihintay. At noong 2026, mas pinatindi pa niya ang pahayag niya. Sinabi niya na hindi pa kailangan ng Ukraine na magpadala ng mga tropang panlupa sa peninsulang yon. Hindi kailangan ng klasikong pananakop, kailangan lang gawing imposibleng panatilihin, ipagtanggol at suplayan ang Crimea. Imposibleng makapamuhay doon ang mga sundalong Ruso. At gaya ng nakita mo mismo, eksakto yan ang nangyayari ngayon. Ngayon, isipin mo ang kahulugan nito para kay Putin. Ang Crimea ang pinakamalaking tagumpay sa politika ng kanyang pamahalaan. Ito ang naging batayan ng propaganda ng Russia sa mahigit 1 dekada. Kung bumagsak ang Crimea, masisira rin ang kwento ni Putin sa mga Ruso, hindi lang ang peninsula ang mawawala. Babagsak ang katwiran para sa digmaan, pati ang pinaka-estratehikong base militar ng Russia sa labas ng bansa. At kasabay nitong babagsak ang alamat na si Putin, ang lalaking muling bumuo ng imperyo. Kaya pinalalakas ng Russia ang kanilang mga posisyon. Kaya nagtatayo sila ng pinatibay na silungan para sa mga eroplano sa Belbek. Iyan din ang dahilan kung bakit inililipat nila ang mga rekurso na kailangan din sa ibang lugar para subukang mapanatili ang kontrol sa peninsula. Pero may problema. Noong Marso 2026, mas maraming sundalo ang nawala sa Russia sa loob ng 1 buwan kaysa sa alinmang buwan mula simula ng digmaan. 35,000 sundalo ang namatay o nasugatan. Sa unang pagkakataon sa halos 4 na taon, mas marami ng sundalo ang nawawala sa Russia kaysa sa kaya nilang ma-recruit. At binabago nito ang lahat. Ang hukbong di kayang magpalit ng tauhan ay di kayang ipagtanggol ang dalawang harapan sabay.
Kaya narito ang tanong. Ano kaya ang mangyayari? Kaya ng Rusya protektahan ang tulay na ito ng matagal? Tingnan mo, ang totoo, walang nakakaalam ng petsa. Walang nakakaalam ng eksaktong buwan. Pero malinaw ang direksyon. Kahit ang mga analistang militar ng Russia, yung mga nagsusulat sa mga blog na konektado sa gobyerno ng Russia, ay tahimik nang umaamin na may nagbago. Nakatayo pa rin ang tulay. Pero sugatan. Lalo nang dumadalas ang mga pagkukumpuni. Lalo ring nagmamahal. Sang-ayon ang mga eksperto sa militar, oras na lang bago maganap ang ika-4 na pag-atake. Kung dumating ito sa tamang forma, gamit ang tamang teknolohiya, sa tamang oras, babagsak ang tulay. Pag bumagsak ito, di na kayang may tayo muli sa gitna ng bigmaan. Hindi habang binabantayan ng mga drone ng Ukraine ang Kipot 24 na oras sa isang araw. Wala na ang mga balsa. Nakatago ang mga barko. Sumisisid ang mga submarino sa sarili nilang mga pantalan. Ang mga base ng himpapawid ay pinapalakas gamit ang konkreto, hindi para umatake, kundi para mabuhay. Samantala, sa loob ng Crimea, may tahimik na nagsisimulang mangyari. Ang mga sundalong Ruso na naglilingkod sa peninsula ay nasa isang lugar na maaaring anumang oras maputol sa mundo. Mapuputol mula sa Rusya. At kapag nangyari yon, sila ang huling makakaalam. Noong 2014, kinuha ni Putin ang Crimea sa loob ng 4 na linggo, halos walang putok ng baril. Noong panahong yon, inakala niyang nasakop na niya ang peninsula habang buhay, na ibalik ang imperyo at muling iginuit ang mapa ng Europa. Pagkalipas ng 12 taon, natutuklasan niya kung gaano siya nagkamali. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang nangyayari sa digmaan na ito, pakilike na lang sa ibaba. Malaking tulong ito para patuloy na lumago ang channel. Para sa mga susunod na pagsusuri, mag-subscribe at i-activate ang bell notification sa channel na ito. Nagpo-post kami ng bagong content bawat linggo. Sabihin mo muna dito sa komento bago ka umalis. Sa tingin mo, may babalik pa ba ang Crimea sa Ukraine sa 2026 o kakayanin pa rin ni Putin na kontrolin ang peninsula ng ilang taon pa? Interesado akong malaman ang opinyon mo. Magkikita tayo sa susunod na video.